Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal na Jesus, yung matamis banal presensya, yung pinadama sa amin sa araw nito. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga paglangis nyo, sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa iyo, mga anak niyo matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala sa ganakil ako magagawa. Umasalam ako sa inyo, sunang dalangin namin yung ginagalang, mahal na Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Lagi sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milibandao, sa puso ng Spirit. I command you in Jesus' name. Kasal in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ. Sa Kanya lamang ang lahat ng pagpupuri at pagsamba. Nais ko rin po magbigay ng dobleng paggalang sa ating mahal na Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet or loving God. We always remember and cherish blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sana na mga beloved children. And we are also happy. Kasama pa rin po natin, beloved Paul Almeida, isa sa mga apo natin na pastor, isa sa mga anak natin, beloved Mr. Paul, his beloved wife, beloved Siren, at lahat po nating nabati lahat ating beloved preachers, beloved workers, ating mga web, mga nagtog, ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, minamahal. Magandang hapon. Purihan namin, mahal na Panginoon. Dapat alam natin anong posisyon natin sa harapan natin, mahal na Panginoon na mahal. We have to know who we are in the sight of God. Hindi tayo basta-basta, inamahal. Hindi ka basta-basta. Pinili ka ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan ang tandaan natin. Hindi ka pwede manlupay-pay. Hindi tayo talunan. Amen ba? Inamahal. Hindi ka dapat matakot. We are called to become victorious. Hallelujah! Praise the Lord! Ano sabi ng Biblia? God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan, amen? And sound mind, magaling na pag-iisip. Ibig sabihin ng magaling na pag-iisip, hindi ka basta-basta nadadala ng mga discouragement, mga negative thoughts. Tinawag ka hindi para matalo. Tinawag ka para magtagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Malinaw sa mga sulatan. Hindi gusto ng mahal na Panginoon na palungkot ang mga Kristiyano. Hindi gusto ng mahal na Panginoon ng Kristiyano naghihikahos. Although dadaan ka dyan sa mga pagsubok, pero hindi ka dapat na nanatili dyan. Hallelujah! Praise the Lord! Yun nga lang, mayroon tayong gagawin. Kailangan, sabi ng masulatan, when you do something
do it with all your might. Kung may gagawin ka, gawin mo ng buong lakas. Amen? Buong lakas. Huwag kang papayag ng panalangin mo, hindi makarating doon sa trono ng biyaya ng Diyos. Kasi may diablo, minamahal. Yan naghahadlang sa ating mga panalangin. Yan ang umaharang sa ating mga prayer. Bibigyan tayo ng discouragement, negative thoughts. Gagawin kang mahina. Babalik ang kahinaan natin. Pero huwag mong kalimutan, tinawag ka para magtagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Tinawag ka para i-bless. Hindi tayo tinawag para sa sumpa. Pinalaya tayo sa sumpa. Tinawag tayo para pagpalain at pagmana na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Ibasa, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Dito po sa aklat ng ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ang talata po ay siya. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Huwag ka matakot sa kahirapan. Huwag ka matakot sa mga pagsubok, minamahal. Dahil yung takot, gawa ng kaawayan. Binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan. Sound mind. Kahusayan. Kaya dapat alam natin, sino tayo sa harapan ng Diyos. Lagi kasi ilalagay sa mind natin ang kaaway. Wala, mahina ka, ganito ka, galingan ka lang, diyan ka lang. Yan ang mga udyok ng kaaway nilalagay sa ating isipan. Kailangan ang Kristiyano, alam mo kung sino ka. Amen? Anak ka ng Diyos. Ang ating Ama, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ka dapat natatalo ng mga kahilaan. Kasalanan, dapat hindi ka natatalo dyan. Dapat nagtatagumpay tayo sa lahat ng kasalanan. Sabi ng Biblia, the overcomer shall inherit all things. Ang mananagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Overcomer! Mananagumpay. Alam mo si Haring David, lamahal. Sa tinawag ng Diyos ay isang ordinaryong tao lamang. At ganoon din tayo. Most of us were called from nothing. Amen? Galing tayo sa wala. Halos lahat tayo. We are just ordinary people. Most of us are ordinary people. Madalang lang yung mga may sinasabi sa sanlibutan, marurunong sa sanlibutan, madalang lang. Karamihan sa atin, ordinary people. Gusto lang ipakita ng mahal na Panginoon na kaya niya magbigay ng kapangyarihan, pagpapala sa mga ordinaryong tao. Yung walang kakayahan, kaya niya. He can manifest to the ordinary people. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pinili ng Diyos ang mga mababa sa sanlibutan
para hiyain ang mga lurunong sa sanlibutan. Isa tayo dyan sa pinili ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ka binigyan ng Espiritu para ilugmok ng kaaway. Tandaan mo yan, minamahal. Tinawag ka para maging fighter, lumalaban at mananagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Ang gusto naman ng Panginoon, lumakad ka na mayroong pananampalataya. Kita niyo si David, minamahal? Ang kanyang kaaway, napakalaki, na higante. Goliath was a man of war from his childhood. Mula pa pagkabata, si Goliath ay mandirigma. Maraming pinatay. Isang araw, hinahamon ni Goliath ang bayan ng Diyos. Nakita ni David, isang binatilyo. He was about 17 years old at that time. 17 years old. Nakita niya, hinahamon ang bayan ng Diyos. At yung mga sundalo sa kaharian na yan ng Israel, ang panahon na yan, nagtago sa mga yungib. Siguro, hindi pa nila, sa panahon na yan, nagkaroon sila ng takot. Dahil nakita nila, mandirigma at higante. Pero sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Ang Diyos na tumitingin, malaki, maliit. Dahil ang Diyos natin, malaki, may makapangyarihan sa lahat. Our God is Almighty God. Anong sabi ni David? Dapat ganyan tayo. Who is this uncircumcised Philistine that defies the army of the living God? Sino ang higanteng ito, sinong Pilisteo ito, na humahamon sa hukbo ng Diyos? Kasama ka ba sa hukbo ng Diyos ngayon? Are you one of the members of the army of the living God? Do not forget, you are one of the members of the army of the living God. Sino ito? Sabi ni David, humahamon sa hukbo ng Diyos. Kung walang lalaban, ako ang lalaban. Palapakan natin, malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat ganyan ka. Ang labanan ngayon, hindi na pisikal. Hindi tao sa tao. Ang labanan, demonyo ang kalaban. Uudyok sa tao. Kahit sa atin, uudyok sa atin, gagawin tayong masamang tao. Ibabalik ang dating pagkatao. Lahat. Di ba? Ganyan lang, ano lang kaaway. Gagawin yung dati mong buhay na iniwanan, ibabalik sa'yo. But remember, you have to fight. Paglaban mo, dahil ang nasa'yo, sabi ng Biblia, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas takila yung nasa atin, kisa nasa sanlibutan. Jesus is greater than the enemy. Jesus Christ is greater than Satan. Sandata ng kaaway, number 1, na sandata ng kaaway, mananakot, deception, and fear. Tatakutin ka, bigyan ka ng takot, dadayain ka. Pero, pag tumatayo ka sa salita ng Diyos, at kilala mo sino ang Diyos mo, at kilala mo kung sino ka, the devil will tremble. Manginginig ang demonyo, tatakbo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ni David,
Kung walang lalaban kay Goliath, ako. Ibig sabihin, si David, malaki ang tiwala sa kanyang Diyos. At pag may panampalataya ka, kahit kailan, hindi ka pababayaan ng ating malapay. Kaya mo talunin kahirapan, karamdaman, discouragement, kahinaan, kasalanan. Kaya mo talunin because Jesus is in you. Hallelujah! Praise the Lord! Sa maikling salita, sabi ng hari, hindi ka pa pwede lumaban. You're just a child. You're just a youth. May gatas ka pa sa labi. Ano? Sabi ng hari. Yung hari natakot eh. Si David, 17 years old. Talagang may gatas pa sa labi. Sabi ng hari, hindi ka pwede pa lumaban. Ang kalaban mo ay mandirigma, maraming pinatay, at handa pang pumatay. Ha? Sabi sa mga sulatan, ikaw ay bata pa at mayroon kang magandang mukha. Magandang mukha ni David eh. Si Goliath, mamamatay tao, ibig sabihin ng pangit na mukha. Ay, hindi naman sinabi yun, pero yun ang conclusion. Di ba, mga kriminal, pangit na mukha eh. Sabi, maganda mukha mo, ibig sabihin, talagang batang-bata ka, you're innocent. Pero sabi ni David, kaya ko yan harapin. Sa pangalan ng Diyos ng Israel. I can defeat him in the name of the God of Israel. Hindi naman ang kalaban. Sabi ng Biblia, ang labanan hindi tao, labanan ng Diyos. Pag ang Diyos sama sa iyo, siyang lalaban para sa iyo. Nasa atin ba ang Diyos, pinamahal? Kasama ba natin? If you are a believer, if you are a gospel believer, if you are a born-again Christian, sigurado yan, God is with you. Sumasayo ang Diyos. Yan nakakalimutan natin eh. Kala natin, mala Panginoon, parang hindi naman kita naramdaman. Kala mo lang yon. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi sa pakiramdam. Sa pananampalataya, sa salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi sa naramdaman. Huwag kang maglingkod sa naramdaman. Maglingkod ka sa pananampalataya dahil ang Diyos mo, totoo at buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sinutan ng parang mainit yata. Initan ba kayo dyan, yung mahal? Initan kayo? Hindi pa nadaradagan yung air conditioner natin. Gusto niyo ba dagdagan natin? Manampalataya tayo. Madadagdagan yan. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Sabi nung, inikwento nga natin mga pastor palagi noong araw, mayroong magaling mag-bike, lagi naririnig yan, inuulit ko lang. Sa ano lang, yung lubid lang, tinali na sa isang kahoy at merong malalim na bangin, tinali sa kabilang kahoy. Nag-bike siya doon, sa lubid lang, nakatawid. Ha? Yan ang narinig, storya eh. Tawid-tawid siya, balik-balik, ang daming tao, palakpakan yung mga tao. Huminto yung nagbabike. Naniwala ba kayo na kaya ko pa tumawid uli? Oo, nakita nga namin, tumawid ka eh. O sige, ang naniwala dyan, halika, sumakay sa akin, umangkas. Ni isa, walang umangkas eh. Natakot eh, baka mahulog sa bangin eh. Naniwala lang, pero walang gawa, walang pananampalataya. Sa Diyos ganyan. Pag naniwala ka, gawin mo. Amen? Praise the Lord. Naniwala ka na pagpapalain ka, eh hindi ka naman nagsasamba. Di ba? Hindi ka naman nagpupuri. Hindi ka naman nagbibigay. Sabi ng Biblia, give and it shall be given unto you.
Action eh. Yan ang action ng panampalataya. Naniwala ka na pagpapalain ko. Pagpapalain ka, pero hindi ka naman nagre-release. Ha? Parang ganun din yan. Naniwala tayo, nadagdagan pa air conditioners natin. Madagdagan pa. Pero hindi ka naman nagkakaloob. Di ba? Ibig sabihin ng panampalataya natin, walang gawa. Sabi ng Biblia, ang panampalataya na walang gawa, patay. Praise the Lord. Maraming beses ng mga patotoo, mga kapatiran, ating mga pastor, ng palataya. Ba? Sabi mo na, pastor, makakrusada tayo sa ibang bansa. Panahon na yan, 1984. Krusada tayo sa Amerika. Sabi ng kapatiran, mala pastor, hindi tayo makabayad ng ating pastoral house. Paano pa tayo magkukrusada? Sabi ng pastor, buhay ang Diyos natin, siya bahala. Amen? Ganyan pa ng palataya. Ang ginawa ng pastor, fasting tayo. May fasting na kami. Walang mampalataya ka, samahan mo lang gawa. Amen ba? Krusada tayo sa New York. Wala kang pambayad sa pastoral house, hindi ka makabayad paupa Kung saan na tayo? Di anong gawa? Manalangin tayo, mag-ayuno. Ayuno kami. Ano nangyari? Mga tao, lumapit sa pastor, ginamit ang Diyos. Mala pastor, sabi ng Diyos, magbigay kami sa iyo ng pera. Nakabili ng ticket, papuntang Amerika. Hallelujah. Anong pala tayo Ha? Nampalataya ka, gumawa ka. Di ba? May sakit ka. Malapit na nampalataya ako, gagaling ako. Ha? Anong sabi sa banal na kasulatan? Mayroong lame, hindi makalakad. Ayan sa Acts chapter 3. Pakiprepare yun. Gawa, Kapitulo 3. Yung isang lumpo, hindi makalakad. Lumpo from birth. Mula nung pinanganak. Lumpo. Anong sabi nila Peter sa John? Naniwala ka ba kay Jesus Christ na makakalakad ka? Ano pa natin malapit? Wala nga imposible sa Kanya. Yung mga lumpo, mga may sakit, dumadaan ng kahirapan, panampalataya ka. Kaya yan. Sa isang kisap mata, kaya yan. Lutasin at pagalingin ang iyong problema na ating malapit. Ayan. Gawa 3. Gawa 3:1 patuloy pagbasa. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhig sa templo ng oras sa pananalangin dahil kasiyam. At isang lalaki na pilay buhat pasatiyan ng kanyang ina ay dinadala roon at siya'y nilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, tingnan mo kami. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. At kanyang inawakan siya sa kanyang kamay at siya'y tinindig. At pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at ang mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso na nagpupuri sa Diyos. Malapakan natin, malapakan nun. Amen? Mayroon bang limitasyon ang kaya gawin ng mahal na Panginoon? Mayroon bang limit ang kanyang kapangyarihan? Walang limit.
Ayan o. Lumpo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Dinadalang tao pa lang yung bata, lumpo na. Kaya nilabas, lumpo. Diba? Laging nandoon sa gate ng templo para mamalimos. Nakita si Pedro sa si Juan. Nakita nila. Nahingi ng limos. Pero sabi ni Peter sa ni John, ginto at pilak wala kami. Ngunit yung nasa amin, ibibigay namin sa iyo. Malapahan natin, malapahan ako. Amen? Ano ba yung nasa iyo? Ano ba yung nasa atin? Ang mahal na Panginoon Kristo, yun ang suma sa atin. Kaya mo ba ibigay yan sa iba? Kaya. At pang ang mahal na Panginoon nasa iyo, kaya mo rin manghingi ng mga bagay na gusto mo. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi na mahal na Panginoon, humingi ka, ito kayo bibigyan. Kumatok ka, ito kayo bubuksan. Humanap ka, at ikaw ay makasusumpong. Sapagkat lahat ng humihingi ay binibigyan. Yan pangako na mahal na Panginoon, ha? Lahat ng humihingi ay binibigyan. Problema sa atin, ayaw nating manghingi. Iba naman ang hingi. Hindi dumating after one week. Hindi totoo. Nag-alinlangan agad. Pag humingi ka, sampalatayanan mo na parang nasayo na. Ganyan. Dahil in God, there's nothing impossible. Sa Diyos, walang imposible. Lahat kaya niya ibigay. Dahil hindi ka basta-basta. Ikaw ay totoong anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Ayan. Hinawakan nila yung lumpo at karakadaka, yung buto ay lumakas at biglang nakatayo yung lumpo. Ganyan ang power, ganyan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya na gawin ang mga bagay na imposible sa paningin ng tao. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng bagay, kaya niya gawin. Sumampalataya ka lamang at gawin mo ang dapat mong gawin. Dahil ang panampalataya na walang gawa, patay. Pag sumampalataya ka, gumawa ka. Anong gawa? Manalangin ka, magsumamo ka. Hindi makuha ng 2 oras, gawin mong 3 oras. Hindi makuha ng 3 oras ang panalangin mo para wala pang tugon. Kasi ang katugunan ng Diyos, ipaparamdam yan sa puso mo pag nakarating ang panalangin mo doon sa trono ng biyaya. Hindi makuha ng 3 oras, gawin mo 5 oras. Huwag kang titigil hanggang nakarating. Ganyan ang gawa. Kaya hindi natin natatanggap yung ating hiningi kasi hindi natin pinarating sa trono ng biyaya. Ang Diyos na napakabanal, pinabahal. Hindi basta-basta nakalulusot yung prayer. Kailangan magsumamo ka. Kailangan mapagod ka. Kailangan kumari, pawisan ka. Kumari, mag-ayuno ka. Pero, pag nagawa mo yan, ipaparamdam sa iyo ng mahal na Panginoon ng panalangin mo, nakarating na doon sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi na gawa. Faith without work is dead. Nanampalataya nga tayo, pero hindi naman tayo gumawa. Diba? Walang mangyayari. Pag nanampalataya ka, gawin mo. Marami dito nanampalataya. Hindi nila kaya gumawa. Pumunta rito. So, nandang na pastor. Sabi nila, hindi namin kaya manalangin. Okay, kami mananalangin sa iyo. Marami ganyan Sir Sanda, Nicolas. Nandito, Sir Sanda. Taga Laguna yan. Dying, pumunta rito. Hindi na kaya manalangin, mahilang kayang katawan. Kami nanalangin para sa kanya. Wala pa siya rito, nag-pre-request from Laguna. Wala kaming tigil sa panalangin. So, nandang na pastor, iyong abang lingkod, 5 oras, walang tigil sa pagpupure.
Then may prayer request. There's Santa Nicolas dying. Ang kayang kaluluwa ay humiwalay na sa kayang katawan. Wala nang pag-asa. Kausap ko sa cellphone. Sabi ko, buhay ang Diyos, pumunta ka rito sa baliwag. Gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Pero wala kaming tigil sa pananalangin. 5 oras, 7 oras. Halos nanginginig na yung laman ko sa pagod. Sabi ng Biblia, kailangan gumawa ka. Nagbiyahe si Sanda. Pagpasok sa gate, hindi pa namin nililihan. Sabi niya, pagpasok ko, bigla akong gumaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Jesus is alive! Hallelujah! Buhay ang Diyos! May panampalataya. Kung hindi mo kaya, pumunta ka rito. Palapahan natin, malapahin Lord. Hallelujah! Praise the Lord! May problema ka, hindi malutas. Hindi mo kaya manalangin ng 5 oras. Hindi mo kaya magpuri ng 7 oras. Pumunta ka rito. Buhay ang Diyos. Sigurado yan. Gagaling ka. Malutas ang problema mo sa pangalan ni Jesus. Sabi ni David, ayun na, sinuotan ng, ano ba yun? Yung nung sundalo nung araw, may mga balute, ano pa, may helmet, nidyan siya ng laking espada. Malaki pa sa kanya yung espada. Kalaban niya, higante. Bigat, puro bakal yung sinuot sa kanya. Taming, mga taming. Si David hindi na makalakad. Basta na istorya. Sabi David, tinanggal yung David, hindi ako sanay dyan. Ito lang akin, tirador lang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Tirador. Kinuha yung tirador. Hinarap kay Goliath. Ang galit ni Goliath, pinagmumura siya David. Anong tingin mo sa akin? Aso? Dalhan mo kong tirador? Ininsulto, parang insulto nga naman sa higante. Ang daming pinatay. Tapos hinarap bata. Tapos, ang dala tirador. Ha? Pinagmumura si David, pinagsusumpa eh. Halika, papakain kita sa mga hayop sa parang, ang laman mo ipapakain ko sa mga ibon sa papawin. Wala? Yung istorya dyan. Paglakad ni Goliath pasulong, biglang kinuha yung tirador. Ha? At meron siyang bala, 3 bato lang. 5 bato ang bala niya. 5 bato nandito sa bag. 1 bato pa lang, tirador si Goliath, tumama sa noo, lumubog. Yung bato, tumba, patay si Goliath. Jesus is greater than the enemy. Hallelujah! Praise the Lord! What does the stone represent? Yung 5 bato, ano nire-representa yan sa panahon natin? The 5 stones represent the 5 letters of the name of our Lord Jesus Christ. Malapahan natin, malapahan Lord. Amen? 5 bato. 1 bato pa lang, tumba na si Goliath. There is power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's salvation in the name of Jesus. There is a solution of your problems in the name of Jesus. Yung nga lang, gumawa ka. Huwag ka matakot. Di ba mapuyat ka, mapagod ka? Gawin mo. Dahil ang tulong niyan, tagumpay, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, nasa huling panahon na tayo. We are already in the end times. Ang dami mga balita naglalabasan. Diyan. Galing pa sa ibang bansa. Pinurwad sa akin. Video pa ako. Naka-video pa. Marami silang tao. Kausap na nila. Bigla nagbago yung mukha. Bigla nagmukhang diablo yung tao. Tao ha? Ang daming patotoo. Kahit sa ibang bansa, ang daming video. Marami mga creatures, bigla lang lumilitaw. Iba-ibang itsura. Nasa Biblia nakasulat. During the tribulation period,
Pag dumating na yung 7 taon, huling 7 taon sa mundo, lalabas na yung mga bad spirit. Mga diablo, hahalo na sa mga tao. Kindly read. Revelation chapter 9. Verse 1. Verse 1 lang, ako lang magtutuloy, na mahal. Apokalipsis 9:1. Apokalipsis, Kapitulo 9, ang talata po'y 1. At humihip ang ikalimang anghel, at nakita ko ang isang bituin na nahulog mula sa lupa, mula sa langit, at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Ayan. Anghel, nagpatunog ng trumpet. So, trumpet, yun po yung mga mangyayari sa mundo. Mga salot na mangyayari when we are already in the last 7 years of the world. Before the coming of the Lord Jesus Christ, physically, sa ibababa, makikita natin tao. 7 taon muna ang mangyayari dito na kahirapan. Pagkatapos ng 7 taon, bababa na siya, makikita lahat ng tao, maghahari sa mundo. At ang kanyang headquarters, walang iba kundi diyan sa Jerusalem, sabi ng Biblia. Ito na yung tribulation. Ito yung mangyayari. Humihip ng ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. Tandaan natin ha, hukay ng kalaliman. Mamaya malalaman natin anong tinutukoy dyan na hukay mula sa hukay ng kalaliman. 2. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailan lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Bottomless pit sa English. Bottomless pit. 3. At nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa. Balang, locust. Hindi naman balang na literal yan. Mamaya malalaman natin, ano yung balang na yan? Sino ba yan, yung mga balang? At binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. Tuloy lang, 4. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Pag nandito na yung mga salot, at ito nandito na, nangyayari na yan, na mahal. Pero ang tatablan lamang ng mga salot na yan, yung mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Palapakan natin, malapay Lord. Walang problema sa atin dahil tayo mayroong tatak ng Diyos sa ating mga noo. Amen? Yung mga tao na tatablan lang, yung may tatak ng kaaway. Dalawa kasi yung tatak dito sa mundo. Tatak ng Diyos o tatak ng kaaway. Pag dito ka sa tunay na gawain, mayroon kang tatak ng Diyos. Malapakan natin, malapakan Lord. Amen? Ang mga katabi ninyo, yung mga katabi ninyo, may mga tatak yan ng Diyos. Ano? Nakikita niyo ba yung tatak? Nakikita niyo ba? Hindi. Lahat ng mga Christian sa Biblia, may mga tatak ng Diyos sa loob. If you are a born-again Christian, you are baptized in the name of our Lord Jesus Christ, you have the mark, you have the seal of God on your foreheads. Mayroon tayong tatak sa noo. Nakikita ba yung tatak? Nakikita ba? Hindi nakikita. Ang nakakakita lang yan, Diyos lang at saka diablo. Malapakan natin, malapakan Lord. Amen? Kaya nga yung mga hold-upper, dami nagpatotoo. Nung hin-hold up yung kapatiran, nagsabi ng kapatiran, Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng mga hold-upper, Sister, huwag ka maingay, hindi ka kasama. Malapakan natin, malapin. Ano nakita?
Ano nakita ng dyablo? Tatak ng Diyos sa noo ng mga Christians. Malayo pa tayo, kita na yung tatak natin. Nagliliwanag yung noo natin. Amen? Ganon din ang tatak ng dyablo, hindi riyan nakikita. Kung paano ang tatak ng Diyos sa mga Kristiyano, hindi nakikita, ang tatak ng dyablo ay hindi rin nakikita. Iba, naghihintay pa ng tatak ng dyablo. Wala pang tatak ng dyablo kasi hindi pa namin nakikita. Hindi po nakikita ang tatak ng dyablo. Kung paano ang tatak ng Diyos hindi nakikita, ang tatak ng dyablo hindi rin nakikita. Malinaw sa Banal na Sulatan yan. Maraming talata, pero hindi natin binabasa lahat kasi maubusan tayo ng oras. 5, ano sabi dyan? At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito. Huwag patayin ang mga ito. Yung mga tao na walang tatak, hindi raw muna papatayin. Kundi pahirapan nilang 5 buwan at ang nilang pahirap ay gaya ng pahirap na alakdan kung kumakagat sa isang tao. Kawawa yung mga tao na walang tatak sa noo sa panahon ng tribulation, matinding kahirapan ang kanilang daranasan. Dahil, sa totoo lang, sa Biblia kasi hindi masyado malinaw kung kailan ang rapture. Sa unang taon ba ng 7 years, sa gitna o sa dulo. Pero sa atin, ang paniniwala natin, before the 7 years tribulation. Pero ang basahin ng Biblia, hindi masyado malinaw. Kung before or in the midst or after. Hindi masyado mahalaga yan. Ang mahalaga, lagi kang handa. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? 6. At sa mga araw na yaon ay hanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraay hindi nila masumpungan. Wala na, tatakas ng kamatayan during the tribulation period. Isa sa mga salot, yung kamatayan, yung mga tao hindi mamamatay. Bakit kaya? Kasi may nilagay sa katawan nila kaya hindi sila mamamatay. Yung nga lang, sobra na ang hirap na ramdaman. Gusto na mamatay, pero hindi sila mamamatay. Ayan, ganyan na pahirap. Isa sa mga pahirap. At mga nasa mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. 7. At ang anyo ng mga balang, ito na yung balang, ay katulad ng mga kabayong na handa sa pagbabaka. Mamaya malalaman natin, kasi symbolic yan, hindi man literal na balang. Malalaman natin, sino yung balang na yan? Ito ang itsura ng balang, ito ang anyo. Katulad ng mga kabayong na handa sa pagbabaka. Ang lalaki pala ng balang, katulad ng kabayo. At sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Ayan na, kalimutan natin ya. Yung balang, kamukha ng tao. Ang mukha nila, kamukha ng tao. 8. At sila ay may buhok na gaya ng buhok ng mga babae at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng mga leon. So, hindi talaga literal na balang, symbolic. Malaman natin mamaya, ano yan, mga balang na yan. 9. At sila ay may mga baluti na gaya ng baluting bakal at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng mga ugong ng mga karo. May pakpak. So sa Biblia naman, wala na ibang may pakpak dyan, kundi mga angels eh. Palapakan natin, palapakan. Amen? So malinaw na yan. Unti-unti lumininaw. Ibig sabihin yan, mga fallen angels yan. Palapakan natin, may pakpak. At nang maraming kabayo, lumalong sa baba, sa lakas ng pag-aspas ng bapak, parang umuugong. Because they are millions upon millions. Saan sila galing? Sa bottomless pit. Sa Biblia, or another term is Tartaros sa Grego. Tartaros sa Biblia, ibig sabihin, mga bilangguan ng mga anghel. Maraming binilanggong anghel. Yung iba nandito nagkalat sa mundo, yung iba naman nakabilanggo. Yung mga anghel na itinakda para pumuksa na maraming tao sa mundo, nakabilanggo. Ngunit isang araw sila ay pakakawalan. Yan ang tinutukoy dyan. 10. At sila ay may mga buntot na gaya ng mga alakdan at mga tibok. At sa kanilang mga buntot naroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak
ang mga taong 5 buwan. 5 buwan, pahirapan ng mga tao. Then, papatayin. Masahin natin lahat yan. 1/3 of the population of the world will die. Pag pinakawalan yung mga anghel na yan, mga fallen angels sa kabilanggo, 1/3. Gaano ba kadami yung 1/3? Okay, ang mga tao sa mundo po ngayon, ang ating population ay umabot na po na, sabihin natin, to be exact, 8 billion. Yeah? 8 billion people. O, ilan ang 1/3 dyan? Sa 6 billion, ang 1/3 is 2 billion. 8 billion, di mga, more or less, 3 billion people will die. When these fallen angels will be set free, pakakawalan sila mula sa bottomless pit. Nasa Biblia lahat yan. Bago natin ituloy yan, dito muna, sa aklat ng Jude chapter 1, verse 5 and 6, para makita natin yung mga anghel na nakabilanggo, pakakawalan. Unti-unti pinapakawalan, nakita na natin ngayon. Marami nakakita na tao kausap na bigla naging demonyo. Dami nakakita. Hindi yan gawa-gawa. We have all the documents and testimonies and video. Pakibasa. Judas 1:5-6. Ninanasa ko nga ang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yaong mga hindi nagsisampalataya. Sandali, bago ituloy. Niligtas yung bayan, mga Israelita, niligtas mula sa Ehipto. Pero nilipol pagkatapos yung hindi nagsisampalataya. Sa ibang translation, sabi nun sa King James, but destroy them who did not believe. Another translation, but destroy them who are not faithful. Diba? Sa ibang hindi tapat. Iba naman hindi sampalataya. Pero pareho lang ang meaning. Isa lang tinutumbok. Pag tapat ka, may panampalataya. Pag may panampalataya ka, tapat ka sa Diyos. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pag tapat ka, mayroon kang panampalataya. Pag mayroon kang panampalataya, tapat ka sa Diyos. Sa ibang translation, bigyan, at nilipol ang mga hindi tapat. Another, nilipol ay hindi nagsisampalataya. Sa S. Sa at ang mga anghel na hindi nang-ag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Amen. Sandali, sa English, medyo manos sa Tagalog. 6. And the angels which kept not their first state. Iniwan ang kanilang sariling kalagayan. Sino yun? Mga anghel na nagkasala. Amen? Iniwan ang kanilang unang kalagayan. Sila'y banal, matuwid. Ngunit iniwan nila, sumama kay Lucifer. Ayan, yan, tinutukoy dyan. He hath reserved in everlasting chains under darkness. Talikala, chains. Ibinilanggo. Italikala sila sa bottomless pit o Tartaros sa Greek. Talikala, itinagot. Kasama na tinikala dyan yung 4 na anghel na babagsik dyan sa Euphrates River. Nabasa niyo ba sa balita? Yun naman? 4 na mababagsik na anghel nakatalikala sa Euphrates River. May video yan. Umuungol sila. 4 na mababagsik yan. 4 yan. Yun sa nakita kasi natutuyo yung Euphrates River. Sabi sa Biblia, isa sa mga tanda na nandito na tayo sa huling 7 years ng mundo, matutuyo ang Euphrates River. Nakita niyo ba ang Euphrates River natutuyo? At daming video, pati yung ungol nagrinig, mga anghel. 4 yan sa Biblia. The 4 angels nakatalikala. Yung 4 na anghel na mababagsik, kasama yan yung pakakawalan dito na millions upon angels. Locust ang tinutukoy.
na locust pero angels sa tutukoy. Mamaya, malaman natin. Napakarami, ilang milyon. At ang kanilang papatayin, 1/3 of the population of the world. Ayan. Kundi iniwan ang kanilang salintahanan, ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. Nakatanikala sila, pero sa pagdating ng paghukom, sila ay pakakawalan. To destroy the 1/3 of the population of the world. 7. Dito na, balik tayo sa tribulation. Dito sa Revelation chapter 9. Atin lamang pinutol yan para makita natin yung mga pakakawalan ay mga anghel na nakabilanggo sa bottomless pit. Sila ay nireserba ng Diyos pakawalan sa huling araw para patayin ng mga tao na walang tatak sa noo ng Diyos. Bakit hindi sila naglingkod? Bakit hindi sila niwala sa gospel? Hindi nila masisisi ang mahal na Panginoon. Dahil ang Ebanghelyo ipapangaral talaga sa buong mundo. At nangyayari na ngayon. Amen? Ikaw na nandito, pinagpala ka. Dahil naniwala ka, you have the seal, the mark of God on your foreheads. Meron tayong tatak sa noo. Verse 11. Sila ay may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ayan. May pinakahari sila na anghel. Ang kanyang pangalan ay sa wikang Hebreo ay Abaddon. At sa Grego ay may pangalan siyang Apollyon. Kung basahin natin ang Biblia, Abaddon o Apollyon are another titles of Satan. Isa sa mga titulo ng Satan ay Abaddon o Apollyon. Ibig sabihin yan, destroyer, mapapanira. Yan ang trabaho ni Satanas, sumira ng buhay ng tao, sumira ng property, sumira ng pagpapala. Pero ang mga may Diyos, magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! 12. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na. Narito, darating pa ang dalawang pag-aba sa harapin. Tuloy-tuloy, 13. At umihip ay kaanin ng anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambalang ginto na nasa harapan ng Diyos. 14. Na nagsasabi sa ikaanin ng anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Ayan, tinan mo, kalagan. Totoo talagang Biblia. Dahil binidyohan doon, may video ako. Umuungal, may mga butas sa ilalim. May mga bilangguan doon sa ilalim ng Euphrates River, natatutuyo ngayon. Umuungol, takot yung mga nag-video. Nasa Biblia nakasulat. Sabi doon, kalagan mo yung 4 anghel na nakagapo sa malaking ilog ng Euphrates. 15. At kinalagan ang 4 anghel na handa sa oras at sa araw at buwan at taon upang patayin ay katong bahagi ng mga tao. 1/3 ang mission nila to kill the 1/3 of the population of the world. This is. At ang bilang ng mga hukbong kabayo na hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000, tig 10,000, akin na rin ang mga bilang nila. Yung makalawang 10,000, tagyang 10,000, yan po ay 200 million. Wala tayong natutulog, masabing praise the Lord. Wala po tayo sa overnight, minamahal. Linggo ngayon, hindi pa tayo sa overnight. Wala pa. Hindi po natin overnight ngayon, ha? Tirik ang araw, hindi overnight prayer. Hindi ba kasi natutulog eh. Baka nasobrahan kayo ng lamig dyan, kaya natutulog kayo. Makalawang 10,000, tig 10,000, 200 million. Yung 4 anghel, sila ang commander ng 200 million na fallen angels para pumatay ng more or less 3 billion people. It will happen anytime. Pero dito sa tinagawain, kung hindi pa mag-rapture, nandito pa tayo,
protektado rin tayo ng kapangyarihan ng ating malakas. Amen? Protektado tayo. Sigurado yan. Basta dito ka sa tuloy na gawain, naglilingkod ka, matapat ka. Hinanap kasi ng malapilon matapat eh. Ano ba sa Biblia yung, ano ba ang klase ang characteristics o yung katangian ng isang matapat na Kristiyano? Matapat, laging sumasamba. Mapalaita yan. Utos sa malapilon, huwag kalimutan pagkatipon. Kalawa, mainit na nagpupuri. Matapat. Banal. Yan, matapat eh. Diba? Pag may pagsubok, hindi natitison. Tuloy lang sa paglilingkod. Yan ang ibig sabihin na matapat. Pag nalugbok, nagkasala, bumabangon, nagsisisi. Yan ang matapat sa Biblia. Akala natin yung matapat, yung hindi nagkakasala. Mga Kristiyano minsan nagkakasala. Pero yung bumabangon at iniiwanan ng kasalanan, ang tawag pa rin ng Diyos yan, matapat. Alapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Matapat. Tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Yeah? Sa iglesia kasi may mga trials dito. Remember, earth is not heaven. Ang lupa ay hindi po langit. May trials dito. Kaya sa church, may pagsubok dito. Diba? May kakatisuran dito. Pero kung matapat ka, kahit gusto mo na magwala, pinipigil mo bakit? May takot ka sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! May takot ka eh. Parang gusto ko na, sa Bisaya pa, gusto ko naman lumbag ah. Alam mo, sumbago ng nawang ganyan tauhana. Ganyan, minsan ganyan tayo eh. Kalamin, sumbago na eh. Nakapandor na ba ni kanunay? Nakita na akong nawong. Pero pag Kristohanon ka, mupugong-pugong ka, nga naman, ikaw ay matinud-anon sa tubangan sa Ginoo. Tapat ka! Hallelujah! Praise the Lord! Parang gusto ko naman nabunot. Pero, uy, Kristiyano pala ako. It's okay. Pinapalampos natin. Yan ang matapat sa banal na kasulatan. Amen? Diba? Meron tayong Kristiyano noon, meron tayong kapatiran noong araw sa probinsya. Alam na, nakaikot na kami sa Pilipinas. Saan kami nakarating. Pati kabundukan, narating natin. Minsan, namalo kami sa gawain, 3 lang yung kapatiran sa bundok. Nagpatuto yung isa, 2 lang naiwan. Umawit yung 2, 1 lang naiwan. Naranasan natin yan. Grabe mga trials. Maglakad kami, walang pamasahe, puro putek. Naglakad kami doon. Mula gabi, inaabot ka na umaga, puro bundok. Lahat ng pagsubok naranasan natin. Pero, sabi naman ng pastor, maging tapat kayo, isang araw, pagpapalain kayo. Tumawid kami ng sapa, ang dilim. Pati kahoy, mabangga namin, doon sa Cagayan de Oro, puntang bundok. Karating kami dyan, lakad kami. May pinuntahan kami kapatiran na pakalayo. Sabi nung kasama ko, taga doon, Kuya, malapit lang, nandyan lang. 10 oras kami nalakad, di ba kayo nakakarating eh. Diyan lang daw. Pati, gabi. Last year, alas 12, nakarating kami, umaga. Doon kami natulog sa daan, mabuti may bahay, pinatuloy kami doon. Basa yung damit namin, sinampay, binigyan kami ng kumot, nakatulog kami, walang damit, nakakumot. Buti may nagpatuloy sa amin. Saan ba kayo pupunta? Doon sa akin. Kilala ko yan, sige, nandun pa sa ulahan. Pagising sa umaga, bihis kami ulit. Tuyo ulit yung damit namin, tsaka pantalon. Umaga, nakarating kami, alas 6 ang umaga. Umalis kami sa Cagayan de Oro City, alas 7. Hindi, alas 5 pa lang. Tumakay kami ng jeep, punta doon. Yung jeep, pag malayo pa, akala mo Christmas tree, puro tao, pati bubong, pati kulang lang ng gulong, lagyan ng tao. Tapos ang dadaanan, grabe, ang liit ng daanan, puro sigsag, puro bangin. Naranasan natin yan. Pero, sabi ng Biblia, katapos ng mga pagsubok, pagpapala naman. Amen ba? Ayun na.
At ang bilang ng mga kabok ng kabayo ay 200 million yung mga fallen angels, ang namamuno yung 4 na mababagsik na anghel. Kaya sila kinulong kasi mababagsik sila. Pag hindi kinulong yan, wala matitira na tao sa mundo. Kakainin nila ng buhay. Yun talaga. Kaya sila kinulong. Pero pakakawalan sila during the 7 years, the last 7 years of the world. 17. Ang nakita kong sa may tain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre. Asupre, ha? Minamahal. Brimstone sa English. Pag sinabing brimstone, alam nga natin saan konektado. Pag brimstone, konektado yan palagi sa hell, sa impyerno. Amen? Palapakan natin mga Panginoon. Asupre, impyerno tinutukoy dyan. Yun daw yung mga nakasakay at papatay sa mga tao. Ibig sabihin, mga anghel talaga yan. Mga fallen angels. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. So these are fallen angels. So malinaw na, minamahal, malinaw na yung mga binilanggo na anghel kanila sa Jude chapter 1 verse 5 and 6, pakakawalan. Para bilang paghatol ng Diyos, bakit yung mga tao naging masama at ayaw maniwala sa gospel, sa ebanghelyo na ating mga Pinoon. Pero tayo pinagpala dahil naniwala ka sa gospel. Hallelujah! Praise the Lord! 18. Sa magitan ng 3 salot na ito ay mapapatay ikatong bahagi ng mga tao. O yan, 1/3. Sa magitan ng apoy at ang usot at ang asupre na nagsilabas sa kanilang mga bibig. 19. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at sa kanilang mga buntot. Sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo at siyang nilang ipinanakit. 20. At ang nalabi sa mga tao, may nalabi pa Kasi 1/3 na naman ang kanilang papatayin May nalabi pa. At ang mga nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang makamay. Hindi pa mga tao, hindi pa rin nagsisi. Grabe na, nakita nila maraming napahamak, hindi pa rin sila nagsisi. Ba't kaya ganon? Hindi pa rin nagsisi sa mga gawa ng kanilang makamay upang huwag mong sumamba sa mga demonyo. At sa mga Diyos-Diyosang ginto, at pilak, at tanso, at bato, at kahoy, na hindi nakakikita, ni nakarinig man, ni nalalakad man. Huwag na magsisamba sa mga demon, sa mga Diyos-Diyosang ginto. Huwag sumamba sa ginto. Huwag sumamba sa mga material things. Huwag sumamba sa kayamanan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Praise the Lord! Ibig sabihin na huwag sumamba sa mga material things. Huwag mo yan i-prioritize. Yun ang meaning. Habang nasa mundo tayo, kailangan natin ng material things. Pero huwag mo yan unahin. Unahin mo palagi ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Marami nga sa kapatid natin pinagpapala Ang dami rito pinagpapala. All over the world. Ang dami natin kapatiran. Pinagpapala sila sa finances nila. Pero ang habili ng mahal na Panginoon, huwag mo yan i-prioritize. Lagi mong unahin ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Amen? Hindi masama. Gusto nga ng Diyos, pinagpala ka Mga lingkod lang Diyos sa banal na kasulatan, pinagpapala Una, pagsubok, bandang huli, pinagpapala. Ganyan sa Biblia. Pero bago ka pagpalain, dumaan ka sa pagsubok. Sinunod mo ang kalooban ng Diyos kahit nahirapan ka. Diyan ang kapalit yan, pagpapalain ka, usigin ka, pero ang kasunod yan, buhay na wala hanggan sa pili ng ating malapad. Mga tao hindi pa nila pagsisi, sumamba sila sa mga diablo. Pero pinagpala tayo, pinagpala po kayo. Dahil dito, pag nandito ka, ang sinasamba mo natin ay buhay at totoo na Diyos. Walang iba ang ating mahal na Jesus. Amen? Kaya,
Ito ang buhay natin. Ito na ang buhay natin. Tanggapin na natin. Ang buhay mo, kaya ka nandito para maging kabahagi ka sa pagliligtas na maraming kaluluwa. Yan po ang huwag natin kalimutan. Kaya tayo niligtas ng Diyos, isa sa mga layunin para maging kabahagi ka sa pagliligtas ng mga tao. Gawa 18:9 hanggang 10. Dito po sa Aklat ng Gawa, 18, 9 hanggang 10. At sinabi ng Panginoon kay Pablo, ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasa iyo. At sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. Amen. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain. Nakakakita ba kayo ng pangitain, minamahal? Marami nakakakita dito ng pangitain. Ako madalas, marami nakakita ng pangitain dito. Kahit gising ako, nakakita ako dito, madalas. Ang isa sa pinapahatig ng Panginoon sa nakikita ko pangitain, kagabi na nakakita ko ng pangitain. Isa lang ang meaning. Ang mga Kristiyano, huwag man lupaypay, magpakainit sa paglilingkod. Yun ang nakikita ko palagi, pangitain. Ito nga, nagpupuri kami dito. Sa Ladelpa, isang worker, nandiyan ka ba? Bilawis sa Ladelpa. Tsaka si mother na bilawis sa floor, Remando. Habang nagpupuri kami dito, nakakita ng pangitain. Anghel nandito sa pulpito, naglalakad-lakad dito. Oh. Anghel, hindi kita rito dito. Nagpupuri kami dyan. Ako, hindi ko nakita yun, sila nakita. Ako naman, pag nakakita ako lang mag-isa. Ay nakikita ako. Yan sa Biblia. Si Pablo nakakita rin ng pangitain sa gabi. Yan. Ang sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag ka matakot, kundi magsalita ka, huwag kang tumahimik. Malapakan natin, malapakan. Huwag kang tumahimik. Ibig sabihin, magsalita ka, magpatotoo ka, ipahayag mo ang gospel, ebanghelyo, dahil yan lang ang pag-asa ng tao. There's no other hope for the nations of the world but the gospel of our Lord Jesus Christ. Ebanghelyo lang ang pag-asa ng mga tao. Ay kung mananahimik tayo, di ba? Huwag ka manahimik, magsalita ka. Huwag ka manahimik. Speak the word. Huwag ka matakot. Kahit sino pang kaharap mo, kahit kriminal pa yan, huwag ka matakot. Because the gospel is the power of God unto salvation. Kapayan ng Diyos sa pagliligtas ng ebanghelyo. Huwag ka matakot. Kaya mga pastor, mga Abu Sayyaf kaharap, nagsalita ng gospel. Ano, may nagawa ba ang Abu Sayyaf? Wala! Bakit? Jesus is greater than the enemy. Ano sabi ng Biblia? Pag nangangara ka ng gospel, sabi ng Panginoon, lagi akong sumasama sa iyo. I am with you always, even unto the end of the world. Pag nadadala ka ng gospel, ang Diyos nalulugod, kaya sumasama sa iyo. Amen ba? Amen ba? Pero kadalasan, mga mahalagang bagay, sinasantabi ng mga anak ng Diyos. Diba? Sinasantabi. Hindi natin alam yung pinakamahalaga, yung ang gospel ma-spread sa bawat araw, dapat makarinig ang mga tao ng gospel. Diyan, isa yan sa sekreto ng pagpapala. One of the secrets of blessing is to proclaim the gospel of Jesus Christ, the power of God and the salvation. Kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka mangangaral, kahit hindi ka worker, lahat tayo ay tinawag para ipangaral ang gospel. In one way or another, sa iba't ibang paraan, sabihin mo ang gospel. Mabilis ang pagpapala mo. Totoo yan, hindi yan sinabi ng mga pastor. Mga pastor, umalis, umiyak ang 3 anak, beloved Pitch, mga bata pa noong araw. Beloved Ted, beloved Lalay, 3 yan.
Sunod-sunod yan sila, maliit pa. Hala, pastor, walang pagkain, walang kuryente, umalis para maghayo. Ang anak, 3 anak, may tick dust. Hindi makadilat ang mata. Nakadikit-dikit ang mata. Mataas ang lagnat. 3 sabay-sabay. Alam mo, pag naglilingkod ka, minsan may pagsubok talaga yan. Hadlangan ka ng kaaway, pero di mo magawa, para di mo magawa ang kalooban ng Diyos. Pero huwag ka magpahadlang, ituloy mo. Mga pastor, umalis. Walang iniwan na budget. Walang pagkain. Mga pastor, lalakad lang. Nakarating ng Santa Cruz hanggang Quiapo, Manila. Nangaral ng gospel. Sabi ng pastor, minsan parang matutumba na raw siya. Dahil wala siyang pagkain, maghapon, lalakad. Nangangaral, nagimigay ng mga leaflets. Pero yung mga sa bangkita, mga may sakit, mga pilay, mga bulag, pag legal pastor, gumagaling sa pangalan ni Jesus. Diba? Di ba yung kahirapan mo? Nakita mo yung mga tao gumagaling at nakarinig ng gospel, umiiyak, naibsan ang mga hirap na naramdaman natin. Amen ba? Inamahal? Maghapon, mga pastor, uwi, walang pasalubong. Pero pag uwi, mga pastor, pag alis na ang mga 3 anak na may sakit, hindi makadilat, mataas ang lagnat, pagpatok, mga pastor, silang sumalubong, magaling na. Hallelujah. Pag inuuna mo ang gospel, mabilis ang solusyon ng problema mo. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi mo magkakamali ang manakasulatan. Dahil ang pinakamalaga sa Malapinon, sa buhay natin, ang pinakamalaga sa Kanya, if you are part of the propagation of the gospel of our Lord Jesus Christ, you should be part of the propagation, pagpapalaganap ebanghelyo. Hindi mo kaya manalangin, hindi mo kaya magayuno, nahirapan ka, busy ka, you cannot speak the word, pero mas maganda ikaw mismo magsalita. Kung hindi mo kaya gawin yan, you support sa mga krusada. Hallelujah! Praise the Lord! Parang nangaral ka na rin ng gospel. Hallelujah! Ang daming kapatid na totoo. Sister Beck, kalimutan ko pilido ng araw. Close! Ang balance halos i-close na ang bangko. Ang balance ay 50 pesos na lang yata. 1983. Doon sa Sabarte, Quezon City. Mga pastor, mga kapatid, may krusada tayo. Mag-pledge kayo. Alam mo ang krusada, hindi krusada ng tao yan. Krusada ng malapay noon. Amen? Hindi naman ang Diyos maghuhulog ng pera sa harapan ng iglesia. Hindi. Kayo ang titingnan kung may pananampalataya kayo. Hallelujah! Praise the Lord! Mag-pledge kayo mga minamahal. Sabi ng pastor, isa sa Sister Beth nag-pledge. Wala, pastor, mag-pledge ako 10,000. Pero ang pera niya, 50 pesos sa bangko. Yan na may panampalataya. Nagtaas ang kamay. Wala, pastor, mag-pledge ako 10,000. 1983, napakalaking pera yan sa panahon natin. After 1 week, may dumating na sulat galing sa bangko. Beth, you have a remaining balance of 10,000 pesos. Purihin natin malapay. Paano nangyari yan? Hallelujah! Walang imposible sa Diyos na buhay. Takbo, Sister Beth, sa Malapastor. Ano ba ito? Good blessing ba ito? Wala na akong pera. Alam ko wala na akong pera sa bangko. 50 pesos na lang. Remaining ba? Bakit tayo mayroon 10,000 dito? Good blessing ba ito? Si Malapastor, di ba nag-pledge ka? Yes. Good blessing. Galing sa Diyos yan. Winidro, binigay sa krusada. Kaya nakapag-krusada. Pinamahal, walang bayad, walang palataya. Humakbang ka na may panampalataya para sa gawain. Sigurado yan, maghimala ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi nga kasi tayo pwede manahimik. Utos ng malapin, huwag kang manahimik. Share. Many are dying every day. Araw-araw marami na mamatay, walang Kristo, tuloy na sa impyerno. Ikaw na tagalangit, ang duty mo, sagipin sila mula sa kabamakan, patungo sa buhay na walang hanggan. Minsan nakakalimutan natin yan. Kaya bantulo tayo.
sa pagtulong sa krusada, bantulo tayo. Pwede naman lang Diyos maghulog sa amin dito. Hindi na kami maghingi ng donation dyan. Pwede. Kaso sa Biblia nakasulat, kayo ang susubukin ng Diyos. Kayo niligtas ka para subukin ka at tingnan kung tapat ka at umiibig ka sa Diyos at saka sa kapwa. Yan sa manusulatan. Pag ginawa mo yan, magiging magaan lalo ang buhay po natin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. 12:3, the book of Prophet Daniel, 12:3. Kaya mga singers, paki-prepare. Book of Prophet Daniel, chapter 12, verse 3. Daniel, kapitulo po 12, ang talata po ay 3. Daniel, kapitulo po 12, ang talata po ay 3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang nangagbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Yan po ang ating topic sa araw na ito. Nahuli lang ang ating title, The Wise, ang mga pantas. Diba? Yan ang ating topic. Nahuli lang nahuli. At silang pantas ay sisilang na parang ningning sa langit, at silang mangagbabalik ng marami sa katawiran ay para mga bituin magpakailanman. Mangagbabalik ng marami sa katawiran, ibig sabihin, yung mga nagliligtas ng kaluluwa. Ang mga makasalanan, naging matuwid, nadala mo, nadala natin. Anong tawag sa atin? Pantas. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang hindi nagdadala ng kaluluwa, anong tawag? Pantat. Ang mga nagdadala ng kaluluwa, ang tawag pantas. May hindi nagdadala, pantat. Hindi ko na sabihin anong pantat. Bisaya yun Taliksikin nyo na lang ano yung pantat. Pangit na mukha anong pantat Mga nagdadala ng kaluluwa, pantas. Ang may nagdadala, pantat. Pili ka, saan ka? Pantas o pantat? Doon ka na sa pantas, huwag doon sa pantat. Ang mga pantas, yung nangagdala ng magbabalik ng marami, mangagbabalik ng marami, ibabalik sa Diyos yung mga makasalanan para maging matuwid. Sila'y parang bituin, walang katapusan ang kanilang buhay, magpakailan pa man. Hallelujah! Praise the Lord! Huling talata. Sino yung pantas? Karagdagan lamang yan. Kayukaan 11:30. Ito yung mga pantas. At dito po sa Aklatang Kawikaan 11, ang talata po ay 30. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Hallelujah! Praise the Lord! Palapakan natin malakas na Panginoon. Hallelujah! Kung mayroon kang pagkakabalahan, huwag mong kalimutan, maging abala ka sa pagsishare, paghahayo, pagkrusada, paghikayat ng kaluluwa. Kahit saan mag-share ka, ang tawag sa iyo, pantas. Lalo na kung nadala mo yung tao. Hallelujah. Kahit hindi mo nadala yan, marami pa rin pagpapala ang bibigay sa iyo. Kahit hindi mo nadala. Lalo na kung nadala yan. Sa isang daan na share mo isang linggo, imposible walang 2, 3, 5 na maglingkod sa mga Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, simulan mo, tatapusin ko. Simulan mo, bahalang Diyos. Siya maliligtas ng kaluluwa. Minsan, ang bigat-bigat ng buhay natin, isa lang ang pinakatutumbok na marapin yan. Nabibigatan ka sa buhay mo. Isa lang yan. Kulang ka sa paghikayat ng kaluluwa. We are already in the end times. Nasa huling panahon na tayo na mahal. Lahat na nakasulat sa Biblia, nangyayari na unti-unti nagaganap. Kaya minamahal, sabi namin sulatan, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon na. Ngayon ka na magpakainit. Ngayon na. Ngayon na tayo magpakatuwid. Ngayon mo na, ibigin ang husto, mga Panginoon. Hindi masama maghanap buhay. Magpatuloy ka. Lahat gawin mo. Pero huwag mong kalimutan ang pinakamahalaga. Yung pagsunod sa kalooban
ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit. Hallelujah. Praise the Lord. Magdiliman ang araw. Habang inaawit natin. Na mahal mga baguhan, lumapit kayo sa ating mahal na Jesus. Let's sing this song. Hallelujah. Magsisisi po tayo na mahal. Let us commit once again our lives. The only one life. Isang buhay natin, bigay natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ating inayahan ang mga baguhan, mga webcast viewers natin na gusto tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang bibilangin ko, ang kabutihan mo, sa dalampasin ko na buhangin. Kung bibilangin ko, ang pagkukulang ko, di sapat ang luwag papatak sa sakit. Habang mo na lang, diya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin mo ang pagkukulang ko, di sapat ang luwang papatak sa atin. Habang mo na lang, kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Ang pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Ang pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay.
bibilangin ko. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang mo, hindi sapat ang luwang mapatas sa akin. Habang mo na lang, kaya namumuhay, biyayang tunay. At walang Jesus! ang kinabukasan, kaya naman hindi mapapabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan. Mga pagsubok sa buhay ko, kaya naman hindi mapapabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan. Mga pagsubok sa buhay ko, kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Palapakan natin. Pag-ibig mo, Hallelujah! sandigan sa tuwing daraan. Mga pagsubok sa buhay ko, kaya naman Hallelujah! 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 Jesus! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! pagkat ika'y mahal mo, ang pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan. Pagkapasubok sa buhay ko. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sandigan sa mga pagsubok sa buhay. Nandyan ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! My Jesus! Hallelujah! Ay, Lord! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Mga baguhan, bago tayo dumako sa mga panalangin, ngayon na nakadalo, tanggapin ninyo ang ating mahal na Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Isa lang ang gagawin natin para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Dahil ang kasalanan, ang bunga ay kamatayan sa impyerno. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa mamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Gusto mo mapatawad, gusto mo maligtas, gusto mo malutas yung mga problema, maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebanghelyo, mabuting balita, ang Diyos na katawan tao na
namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Ay ang dugo na buhos doon sa krus, yan ang naglinis sa kasalanan ng mga tao. Kaya maniwala ka dyan. Yan ang una. Ikalawa, kailangan ang tao magsisisi. Magsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay, paglayo sa kasalanan, pagtakwil sa kasalanan. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaapat, pagtanggap ng banal na Espiritu. Itaas mong kamay, mga baguhan na mahal, habang ating mga datihang kapatiran ay nagsisisi sa kanilang mga pagkukulang. Hallelujah, mahal na Jesus. Tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo mga anghel na kadulo, ating minamahal na mga newcomers. Sundin niyo ang panalangin ito. Dakilang Diyos sa langit, mahal na Jesus, ako po ay naniniwala sa iyong ebanghelyo na ikaw ang Diyos, hindi nakikita, ngunit ikaw ay nagkatawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay alang-alang sa akin. Mahal na Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa lang ako'y namulat hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, mahal na Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at tahanan na kayong buhay. Linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Iligtas mo po ako, mahal na Panginoon, sampu na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na kitinanggap, ito ang aking samutalangin. Amen, and amen, and amen. Dakilang Ama sa langit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. So nagdalangin aming ginagala, mahal na Pastor. Mahal na Panginoon Jesus, tumanggap sa inyo sa hapong ito, mahal na Panginoon. Patawarin ko lang mga kasalanan, mahal na Panginoon Jesus. Linisin po sila, magitan yung banal na dugo na bago sa krus sa Kalbaryo ng dahil sa aming lahat. Mahal na Panginoon Jesus, gawin mo silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso ko, katotohanan. Isulat yung mga pangalan sa kalatang buhay. Save them and their loved ones, O Lord. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Lahat na may sakit, minamahal, ilagay yung kamay sa ulo, manampalataya kayo. Ipatong yung kamay sa ulo, lahat na may sakit. At anong klaseng sakit, gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. Wala na may sakit, may problema kayo, mabigat na problema. Gusto mo ng pagpapala, itaas ang dalawang kamay. Manalangin tayo. Sabi ng Biblia, 2-3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya yung nasa kalagitnaan. Ano man ang talian natin sa langit, sa lupa, tatalian sa langit. Nagkasundo tayo dito, anong gusto natin mangyari? Yan ay papangyarihin ng Diyos. Gusto mo gumaling? Gusto mo pagpalain? Magsabing, Amen! Lahat ang gusto paggagaling at pagpapalain. Magsabing, Amen! Dakilang Ama, Diyos ng Panginoon, nalatsaw ng naman, Pastor, pagpalain mga kapatiran. Sila na nampalataya sa iyo. Pagaling mga may sakit, mga bagulatihan, sila na nampalataya sa iyo. Kami nagkakaisa sa hapong ito. Bless them abundantly, financially, most spiritually, para sa iyong kalalatian, para magamit siyang gawain. Pagpalain mo sa saganang pinansal. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, sickness, be healed, in the name of Jesus. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapilay, stroke, pagkabingi, mga kahirapan, lumayas ka ngayon din sa manak ng Diyos. In Jesus' name, sickness, be healed right now, in Jesus' name. Problem be solved, in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed, be blessed, in the name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan, pagpapalang pinansal, sagana, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ang naniwala, taas ang kamay. Sumigaw na malakas, lahat ang nanampalataya na ikaw tatanggap ng saganang biyaya at kagalingan. Sumigaw na malakas, 3 beses, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tinanggap nyo na, inamahal. Hawakan nyo na yan. Sigurado yan, darating sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Mula ngayon, ang mga naghihirap sa pananalapi, mag-umpisa sa inyo ang saganang pagpapala para makatulong ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pwede naman ng Panginoon. At bago tayo dumako sa ating mga announcement, meron po tayong special offering. Minamahal, meron po tayong darating na muli na Barangay Crusade. This coming, hindi Sabado, sa darating pa na next Saturday, may Barangay Crusade po tayo. Announce po natin sa darating na gawain natin kung anong oras, saan lugar. Next Saturday. Hindi pa ngayon na darating. The next, another Saturday. Meron po tayong Barangay Crusade. Announce natin
kung saan lugar. Pwede natin malapit noon. Kaya magbigay po tayo special offering para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Beloved Brother Amancio Amper, sa ating special offering na mahal. Nandiyan po yung mga offering crowd. Huwag po kayo manghinayang na mahal. Ibabalik sa inyo na maraming beses ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. God bless you po, beloved ordained preacher. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal sa special offering. Opo, dakila naming banal, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat talangin mga beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. Mahal na Pinoon, harito po kami mahal na Pinoon. Pupuri, papasalamat, mahal na Pinoon, sa panabang araw na ito, mahal na Pinoon, hallelujah. At ito yung mga anak, mahal na Pinoon, hallelujah, magbigay ng mga extra blessing, mahal na Pinoon, hallelujah, praise the Lord, sa special offering. Basbasan mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, ang bawat kamay na nagbibigay, mahal na Pinoon, bigay. Ibalik mo sa kanila makalibong bisis, mahal na Pinoon, hallelujah, sa mahal kapatiran, mahal na Pinoon na balak magbigay, mahal na Pinoon, pero dahil sa kawalan, hallelujah, dalangin po namin, mahal na Pinoon, nabigyan mo sila ng pagkakitaan, trabaho man, negosyo, mahal na Pinoon, pang sunod po, mahal na Pinoon, sila po yung makapagbigay, mahal na Pinoon, hallelujah, praise the Lord, at sa nagdadalawang isip, mahal na Pinoon, ka po patuloy na mag-usap sa kanilang puso't isipan na ang pagbibigay, mahal na Pinoon, isang susi sa pagpapala, ito ang samatalangin sa matamis, makapangyarihang pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako ay may lalapitan, ikaw ay susang takit sa tingan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba, wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
God bless you. Palain po kayo, minamahal. Palain kayo na lubusan, ating pinakamahal na Jesus. Tayo tuloy-tuloy pa ating palambahan dito, tuwing linggo, alas 9:30, at Miyerkules, alauna, Biyernes, alas 8 ng gabi. Ganon din sa San Ildefonso, Bulacan. May gawain po tayo, kasabay natin kanina, tuwing linggo, Miyerkules, saka Biyernes. Puri natin mga Pinoon. Announcement, Children's Choir, parents, mga magulang ng Children's Choir, may meeting po kayo after ng closing prayer. Mga magulang po na mga Children's Choir members, huwag po muna kayo alis, may meeting po kayo kasi sandali after ng closing prayer. Pwede naman na tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Remigio Herrera, tayo tumayo lang minamahal sa ating pansamantalang paghiwalay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher. Tayo sama-samang manalangin sa ating pinakamahal na Jesus. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat, aming pinakamahal na Jesus. Sa unat dalangin na aming beloved Pastor Estrada Almeida, maraming salamat po. Mahal pa sa gitong pagkakataon na ito. Muli mo kong tinipon, pinagsama-sama sa araw nito, papuringkat, sambahin sa Espiritu Katotohanan. Maraming salamat po. Mahal pa sa patuloy pagbayad, palangis sa bawat bahagi ng iyong mga gawain, tulong pinagpala, simula sa mga papuring awitin, sa mga buhay na patuto namin napakinggan. Maging sa patuloy na kakalap sa iyong mga gawain, maging sa banal at matamis na presya patungo ipinadap sa amin, patuloy lamang kasama ka namin palagi, mahal Panginoon. Higit sa lahat, aming pinasalamatan, mahal Panginoon, ang Ebanghelyo na kaligtasan namin na pag-aralan sa hapong ito, naway naging kabusugan ang aming mga espiritual na pagkain sa bawat sa amin, at sa aming pasamantalang pagwawalay, muli mong ibalik ang bawat sa amin kanyang tahanan, Diyos, pag-ibig, mahal Panginoon, maging sa mga sakyan patuloy, gawin, pag-ingatan niyo po kami, mahal Panginoon, at sunod na araw malagawain, muli mong ibalik ang bawat sa amin. Ito po aming samot panalangin sa matamis, pangalan Jesus. Amen. God bless you, minamahal. We love you so much. There is Jesus loves you more.